sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. Serve Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusingkay Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Marso. 2 days more, 3 days? 2 days more to go. 3 days daw, sabi Jigger. Magtatapos na naman po ang buwan ng Marso. Papasok ang mahal na araw. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan na kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and Radio Program in partnership with Marikina City Police Station sa pangunguna po ng ating COP, Police Colonel Benliner L. Capili. Napakasipag ng COP ng Marikina at napakaswerte din po natin ngayon makakasama natin para din ito sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo higit sa ating pong mga kabataan. Mamaya po inyong kasama namin ang Philippine Navy. Partner, maganda tanghali sa iyo. Ipi-play natin mamaya yung Unity Walk ng Marikina City, tapos yung ating ABP ng Philippine Navy. Partner, maganda tanghali.
Yun, partner, isang magandang tanghali at mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. O partner, baka naninibago ka sa background ko, ha? Alam ko na, naitimbre na sa akin. Oo, medyo nagka-problema yung kuryente natin sa sa police station natin. Kaya nandito ako ngayon sa opisina ko sa substation. Yan. Pero tuloy-tuloy nga tayo, partner. Gaya nga ng sinasabi ko, sa Diyos muli ang ating papuri at pasasalamat, partner, no, sa panibagong araw ng ating programa. At mamaya nga, partner, isa na namang lingkod ng bayan ang ating makakasama, gaya ng sinabi mo, no? Ito ay nagmula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At kung mapapansin mo, partner, first time natin magkakaroon ng panauhin from AFP. Kaya sigurado ako na maganda yung ating magiging talakayan kasama yung ating panauhin mamaya. Pero bago yan, partner, syempre, binabati natin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, no? Si Police General Leonardo B. Carlos. At sa aming ama ng National Capital Region Police Office na kasalukuyan nga, partner, nasa Eastern Police District ngayon para sa kanyang first command visit, si Police Major General Felipe R. Natividad. At sa aming napakasipag at maalagang District Director ng Silangan Distrito, si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Magandang tanghali po sa inyo, mga sir. At sa amin pong mga napaka-supportive na pamahalaang lungsod ng Marikina sa pangunguna ng aming butihing alkalde, Mayor Marcelino Marcy Teodoro. Kumusta po kayo dyan? At syempre sa lahat ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng ating bansa. Manatili po tayong maingat at ligtas sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin. At tandaan nga po natin ang bilin ng aming minamahal na Regional Director ng NCRPO. Magtrabaho ng maayos sa tapat at isa puso ang disiplina. Muli po, isang magandang tanghali at mapagpalang araw po sa ating lahat. Partner? Maaari niyo po kaming mapanood sa FB DWBL live streaming, sa inyong radyo DWBL 1242 kHz AM band, at sa YouTube din po. So, maya-maya po ating ipi-play yung Unity Walk ng Marikina City Police Station. Napakasipag ng ating COP, sa kasalukuyan ay uma-attend, no? Ng conference. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Andrew Ferrer, kay Alpha Martinez ng Pasig City UB Express President. At sa darating na mga araw, si Jeg Gator Tigers ng LTO Flying Squad, no? Meron silang ipinagmamalaki na newly graduates ng training ng Tigers ng LTO Flying Squad. Batiin din natin, we have 11 minutes after 12 o'clock. Partner, siyempre si Chief PNP, magandang tanghali po. Siyempre, partner. Kumusta po kayo dyan, sir? At ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Andres C. Centino, Philippine Army. Flag Officer in Command, the Philippine Navy, Bud Adelus S. Bordado, Philippine Navy. Joint Task Force Commander, Brigadier General Marcelino V. Chofilo, Philippine Army. Fleet Marine Ready Force, NCR, Brigadier General Edwin Amadar, Philippine Army. Naval Task Force 83 Commander Colonel Antero Troy S. Narcisse, Philippine Navy. At si Lieutenant Joan Goma, Philippine Navy Civil Military Officer. Mamaya po, makakadaupan palad natin yung napakagaling na official, partner. Sabi mo kanina, first time na makakasama natin. Officer from Philippine Army, pinagmamalaki ko sa iyo ang aking daddy came from Armed Forces of the Philippines. Kaya pala talagang malapit ang puso at loob mo, no? Yes, lahat. Kasi ang daddy ko, Army, mga kapatid ko, Police. Okay, atin na pong ipinagmamalaking ihatid sa inyo ang Unity Walk ng Marikina City at ang mga yung mga government, local government offices and other concerned citizens from Marikina. Go ahead.
din ang iyong hangad. Paano kung ang pakiramdam mag-isa kang lumalaban? Paano mo tatahakin ang mas na madilim? Paano makakamit? Paano mararating? Nagsimula na magkakasama sa pagbago, sabay-sabay pataas lahat itigala. Lahat magagawa kung sama-sama. Kung may palapit man ay kaya-kaya. Mga pangarap natin ay hawa-hawa. Isa-isang matutupad kapit kabayanihan. Bayanihan. Bayanihan. Isang matutupad kapit kabayanihan. Ay sumusuporta sa isang mapayapang halalan. For the record, simula pa noon na filing of candidacy, simula pa po ng September, ay wala pa po tayong nire-record o ninadala na tinatawag nating election-related violent incident o EVIS. Pagdaman kami po ay mayroong binomonitor na mga barangay, mga selected barangay. Wala pa po kami sasabihin natin kinukonsider na hotspot barangay dito sa Marikina. O palakpakan po natin ang Marikina. Ito po ay nangangahulugan na ang mga taga Marikina ay totoo parang may mabubuti ugali at mabait. Kaya isa lang po ang aming panawagan sa lahat ng mga kandidato, supporters, mga sangay ng gobyerno na mga ngasiwa sa kaayusan at seguridad ng darating na halalan. Ipagpatuloy po natin ang ating kooperasyon at pagkakaisa tungo sa isang mapayapa, walang pandaraya, walang karahasan na darating na eleksyon. This is our time. This is our generation. Let us not allow the wicked to alter the course of our democratic, progressive, and peaceful society. Isang magandang araw po sa ating lahat. Pinatunod ko kayo sa halalan ito ay sapagkat maraming tao ang naniniwala sa inyong kakayahan. They look up to you and believe that you would bring the change that they long for. Kami sa komisyon, kasama ng iba pang kawani ng pamahalaan, katulad ng kapulisan at hukbong sandatahan, ay nagsusumikap at umaasa na makakamit ang ligtas, tumpak, takas at malayang halalan ngayong 2022. Sa bahagi po ng ating kapulisan, katulad ng inyong nakita, naglunsad sila ng kasimbayanan upang magsama-sama ang iba't ibang sektor ng ating lipunan at lumagda ng kasunduan ng pagkakaisa para sa maayos na halalan. I am thus making this appeal to you to achieve our goal of a safe, accurate, fair, and free elections. Let us observe the rules promulgated by the Commission to enforce the election laws. Please lead by being an example to your followers. Dahil pag kayo ang naluklok sa poder ng kapangyarihan, kayo rin ang mahihirapan magpasunog kung kayo ay hindi naging magandang halimbawa sa kanila. Batayan ng ating kinabukasan, yan ang dapat hindi pinababayaan. Nilalaban ng lahat, hindi uurong. Hanggang ako sumulong na sumulong. Batayan ng ating kinabukasan, yan ang dapat hindi pinababayaan. Nilalaban ng lahat, hindi uurong. Hanggang ako
ako sumulong na sumulong. Handa na ako, handa ka na ba? Kasi sama-sama natin pabuuin ang bawat parte ng ating inang bayan. Ito ay bayanihan, bagong umaga na sisibol at lutian. Mamamagitan ng ako, ikaw sila. Tandaan na nasa iyo ang umpisa. Ang makabagong bayani ng ating bayan. Bayanihan, himasigaw. Kapilang kapatid, kapit-isig, magkaisa sa ngalan ng pag-ibig. Itigil ang ahas, ibaba ang armas. Problema ng bansa, kaya natin malutas. Sa mata ng Diyos, lahat tayo patas-patas, sulong-sulong lang, walang huwag na mga atras. Lahat magagawa, kaya mo yan. Kaya mga kababayan, oras ng bayanihan. Okay, yan po ang Unity Walk ng Marikina, no? Nakakabagbag ng damdamin, ang lahat ay nagkakaisa. Yan po ang bunga ng masisipag nating mga kapulisan at ng mga ikang involved, no, sa darating po na halalan to manage the peace and order. Happy viewing kay Sir Jun Mendoza, kay Glide Sara, kay Boom Boom, kay Joseph Ambrosio, kay Darius Agmalio, kay Ma'am Kat and Carl Capili. Gayon din sa Lady Bikers ng Marikina, Police Corporal Rain, Hazel, Ivy, May, and Aiza. Yan po ang ating mga kapulisan, no, na bikers. We have 20 minutes. Kapulisan ng Marikina. Nagkagandahan daw, no? At nagseseksihan din. Ating munang ihahatid ang ating mga balita, ilang balita mo pula sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Higit sa 100,000 na halaga ng shabu na sabat ng Marikina PNP sa ikinasang buy-bust operation. Ang detalye ihatid mo, kaagapay Robin. Sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP, nagtapos ang illegal na gawain ng 3 drug suspect matapos ang sinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. sa kahabaan ng Sevilla Street, Barangay Parang, Marikina City, pasado alas 6 ng gabi noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at positibong napagbilhan ng 2 suspect na kinilalang sina Edmund Pumariga alias Edmund, 47 taong gulang, Romel Domel alias Nonoy, 29 na taon ng gulang, at Marites Baguio alias Danica, 38 taong gulang. Na-recover sa mga suspect ang tinatayang 15 gramo ng shabu na may DDB value na higit sa 100,000 piso. Kasalukuyan naman nakapiit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barmeda. Lalaking most wanted sa kasong rape, arestado ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo, kaagapay Pati. Sa ikanasang operasyon, arestado ng Warrant and Subpoena Unit ng Marikina PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Michael S. Danao, ang suspect na kinilalang si Romel de la Cruz alias Mel, 39 na taong gulang at isang driver sa kanyang kasalukuyang tirahan sa bayan ng Binangonan, probinsya ng Rizal noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 73 para sa kanyang kasong rape, qualified rape through sexual assault, qualified statutory rape at acts of lasciviousness. Kasalukuyang nakapiit ang nasabing suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si kaagapay Chris Pati. Dalawang most wanted person ng Marikina PNP arestado. Ang detalye ihatid mo, kaagapay Amir. Matagumpay na naaresto ng Marikina PNP ang isa sa most wanted person ng Marikina City matapos ang isinagawang operasyon ng Warrant and Subpoena Section na pinangungunahan ni Police Lieutenant Michael Danao.
Naaresto ang suspect sa Justice Hall Building, Barangay Santa Elena, Marikina City, pasado alas 4 ng hapon noong ika-28 ng Marso, taong kasalukuyan. Bitbit ang warrant of arrest na inisyo ng Marikina RTC Branch 156 sa kasong murder at RA 7610. Kinilala ang suspect na si Melvin Mendoza, 41 taong gulang at residente ng Barangay Concepcion 1, Marikina City. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Amir sa Daramil. Hoplan Bandilyo, anunsyo publiko, ang detalye ihatid mo kaagapay pati. Isang paalala po para sa lahat, para sa kaligtasan ng lahat, para maiwasan ng anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na maging biktima gaya ng mga sumusunod: akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. And this time, ihatid po sa atin ni kaagapay Nes Cerezo ang accomplishments, programs, projects, and activities na naisagawa po ng Marikina City Police Station sa buong linggong ito. Nes? Lakas tulungan ng umiral sa kapulisan sa 6 sa mga kapulisan ng Marikina ang nabigyan ng benepisyo mula sa Marikina City Police Station Moral and Welfare Program na kung saan bawat isa sa 6 na pulis ay tumanggap ng 10,000 piso. Ang programang ito ay inisyatibo ng ating Chief Police, walang iba kundi si Police Colonel Beliner L. Capili. Layunin nito na mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang ating kasamahang nangangailangan. Matagumpay naman na nailunsad ang ating kapulisan sa pagkikipagtulungan sa ating COMELEC, PPCRV, Kasundaluan, BFP, BJMP at iba't ibang sangay ng gobyerno ang Unity Walk at Signing of Peace Kopinan. Hangarin nito ang pagkakaroon ng mapayapa, maayos at ligtas na national and local election 2022. Kalisabay nito ang opisyal na araw ng pagsisimula ng kampanya ng kandidato sa lokal na pamahalaan. Nagtalastasan naman sa maiinit na usaping pangkababaihan ang mga panels ay sinagawang Women Empowerment Talk. Ito lamang nakaraang Huwebes na kung saan nagbahagi ang ating mga bisita ng kani-kanyang pananaw sa mga hot topics sa isang social media platform. Kasabay nito ay nagbahagi din sila ng kanilang adhikain at naging mga experiences sa buhay na magsisilbing gabay at motivation para sa lahat ng dumalo sa nasabing aktibidad. At sa pagtatapos ng buwan ng mga kababaihan, isang seminar workshop naman ang dinaluhan ng ating miyembro ng Marikina City Police Station Women's Club na pinangungunahan naman ni Judge Chua Cheng bilang resource speaker. Gayon din ang seminar on balancing work and family life in becoming beautiful inside and out. Sa usaping pangkalikasan, isang cleanup drive naman ang isinagawa sa Tuma ng Marikina. Ang joint cleanup drive activity ay dinaluhan ng PNP, AFP at SEMO ng Marikina City. Isang tree planting activity naman ang sinagawa sa pangunguna ng ating acting chief ng Station Community Affairs Section na si Police Captain Greco Gonzales, kasama ang Homeowners Association at stakeholders. Ang PNP Makakalikasan ay isa sa core values ng kapulisan, patunay lamang na hindi lang sa pagpapanatili ng peace and order, bagkos ay ang pagmamahal sa ating kalikasan. Samantala, pinarangalan naman ng ating Chief Police na si Police Colonel Beliner L. Capili sa katatapos lamang na Philippine National Police Academy General Assembly meeting na kung saan iginawad sa kanya ang Lakang Special Commendation Award dahil sa kanyang hindi matatawarang performance sa taong 2021. Bukas naman ay sisimulan ulit ang next batch ng Protect Seminar Training para sa ating Force Multipliers. At yan po ang ating accomplishments, plans, and programs. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Cerezo. Once again, congratulations sa COP ng Marikina City Police Station
sa kanya pong natanggap na award, no? Yung Lacan Special Award. Congratulations, sir. You deserve that. So, susunod na po yung ating panauhin. Tayo ay masusurpresa, no? Napakaraming accomplishment ng ating mga Philippine Navy at kaagapay ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Kaagapay Julius kanina, first time na makakasama natin ang Armed Forces of the Philippines. So this time, tayo muna po ay magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Standby ang ating Philippine Navy. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Kung pinagmamalaking i-present sa inyo ang ABP ng Philippine Navy.
Ang ganda-ganda ng ABP ng Philippine Navy. Parang naalala mo yung father mo bigla, Hindi na tayo partner. magpapatumpik-tumpik, no? From 147th Naval Officer Qualification Course Class 2001, former enlisted personnel of Philippine Air Force 1996, Commander Naval Task Force Group 83.3 and Deputy Commander of Naval Task Force 83. The Snappy Commander Noel T. Bermeo. Sorry, sir. Commander Noel T. Bermeo, Philippine Navy. Magandang tanghali po. Yes ma'am, magandang tanghali po sa With lahat. me pala is my co-anchor, si Police Lieutenant Julius Kay Criste. Julius, Nasa yes. kabilang Yes, linya sir. po siya. Pabatiin muna natin partner yung ating guest, ano? Si Sige po. Commander Noel Bermeo. Sir, magandang tanghali po muli. Yes ma'am, magandang tanghali. Julius, magandang tanghali din. Yes, sir. Sa lahat, lalo-lalo sa mga taga-subaybay na nakikinig sa Lingkod ng Bayan, DWBL 1242, kay Miss Flory Gabitan, ang radio anchor, at kay Police Lieutenant Julius Criste, yung radio co-anchor. At sa mga staff ng inyong stasyon, mabuhay po kayong lahat sa Marikina, City Police Stations, Kaagapay Radio Action Team, sa lahat ng sundalo at kapulisan, magandang tanghali at mapagpalang araw po sa ating lahat. With your permission, Madam Julius. Go ahead, sir. Go ahead. Yes, sir. Apo, nais ko din pong batiin ang ilang sa mga mahalagang personalidad sa ating kasundaluhan at kapulisan. Go ahead. Yes po, pinapangunahan ng ating Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, si General Andres C. Centino, Philippine Army, ang aming Flag Officer in Command ng Philippine Navy, Vice Admiral Adeluis S. Bordado, Philippine Navy, ang ating Joint Task Force Commander, si Brigadier General Marceliano V. Teofilo, Philippine Army, ang aming Fleet Marine Ready Force Commander na si Brigadier General Edwin E. Amadar, Philippine Navy Marines, sa ating District Director of Eastern Police District, Police Brigadier General Orlando Yebra Jr., at ang aming Commander ng Naval Task Force 83 na si Colonel Antero Troy S. Narcisse, Philippine Navy Marines, GSC, ang newly installed commander po. Pati na rin po sa Chief of Police ng Marikina na si Police Colonel Ben Liner L. Capili. Kung wala po si Colonel Capili ay wala din po ang armed forces nyo dito sa estasyon nyo ngayon. Kaya ako po si Commander Noel Bermeo, ang Deputy Commander ng Naval Task Force 83. Magandang tanghali po sa lahat. Binabati ko na rin po ang aking kamag-anak, ma'am, with your permission, Go ahead, sir. Go ahead. sa Singapore, sa Canada, at saka dito sa... International para sir. Oo, yan po. Ina-expect rin po nila na mag-online din tayo streaming. Yun Yes, lang po. they can Thank you watch po. us FB Live po. On time, partner. Yes po. Okay, Sir, partner. magandang tanghali po muli at isang mapagpalang araw po sa inyo. Gusto lang po namin sir magpasalamat sa inyo ng marami sa pagkakataon at oras na inilaan nyo para maging panauhin po ng aming programa, no. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, mapalad kami dahil kayo po ang kauna-unahan na nagmula sa sandang-tahang lakas ng Pilipinas na maging panauhin po namin para makapagbahagi po at makapaghatid ng ilang mahalagang impormasyon po sa ating mga tagapakinig, sir. Sir, umpisahan. Thank you, Julius. Opo, sir. Yes po, sir. Sir, umpisahan ko na po yung question ko, sir. Medyo curious lang po, sir. Gusto ko lang po, sir, malaman na ano po ba, sir, yung ating tinatawag na Naval Task Force 83? Ano-ano po ba yung mga pangunahing serbisyo na ibinibigay po natin sa ating bayan at sa ating mamamayan, sir? Okay. Ang Naval Task Force 83 ay na-organize o na-create lang siya last April 2020 sa bisa ng Headquarters Philippine Navy. Yes. Dati-dati ang NTG NCR o Naval Task Group NCR, nung wala pa siyang pandemic, normal na operation like etong nakikita nyo ngayon, yung COMELEC duty na
sumusuporta kami sa COMELEC at PNP, yung civil military operations, yung mga tree planting, riverbank cleanup, then yung sa rescue responder. So yun yung mga trabaho ng Naval Task Force 83 dito sa particularly sa Marikina. So, ngayon nga po sir, na nalalapit na nga po yung election po natin, no? Ano pa po ba sir yung mga bahagi ng ating Naval Task Force sa pagpapanatili po ng isang maayos, payapa at malinis na halalan? Saan po ba sir yung mga deployment po ng ating mga personnel po dyan? Nako Julius, napakalaki talaga ng hawak ng JTF. Actually dun sa 7 cities and 1 municipality ng buong NCR, yan ang hawak ng Joint Task Force. So kami, kaming Navy, hinati kami, hawak namin yung area ng Manila or Western Manila area and yung Eastern Manila area. So ito na yung pinagsamang Manila Police District at saka Eastern Police District. So isang Manila City, then we have 4 cities sa area ng Pamamarisan or Eastern Manila area. So we have 5 cities under operational control kami ng Joint Task Force NCR. So isa kami doon sa task group. Merong Army, merong Air Force. Nahati kami. Ayan. Kumbaga naka-deploy po tayo dun, pagdating po sa yung election period po, intact pa rin po yung mga tao natin diyan lalo na, no? Oo. Tama ka, Julius. Actually, matagal na rin tayo magkasama. 2 years ago na magkasama na rin tayo. Since pandemic talaga. Since pandemic, magkasama na tayo eh. So, ayun, intact. Meron kaming tinatawag na tactical command post. Doon yung billeting area, yun na yung washing area ng mga sundalo. Hindi na sila umaalis just in case na kailangan na ng support ng PNP and COMELEC. Mabilis lang kaming makapag-respond. Yes. Sige po, sir. Oo. Pasalamatan ko na rin yung task group commander dito, si Naval Task Group Commander 83.2, si Colonel Pulgado. Siya rin yung nag-i-spearhead pagdating dito sa mga COMELEC, checkpoint, at saka yung other operations natin dito, particularly in Marikina. Apo. Totoo yan, sir, no? Mga matagal na po tayo magkasama since pandemic at napakalaking tulong at napakalaking bagay po talaga ng Philippine Navy natin, ng Marines natin na katuwang po namin sa pagkakandak po ng natin dati sa mga checkpoint, no? Dahil alam naman po natin na ang kapulisan hindi po ganoon kalaki yung puwersa, yung bilang ng ating mga kapulisan lalo-lalo na po sa city natin. Sir, eto sir, may tanong ko lang po sa inyo kasi medyo marami rin po kaming mga naririnig sa ating mga kababayan. Noong mga umpisa po natin nga nagkakasama sa daan, no? Kalimitan po kasi ang alam ng ating mga kababayan, sir, kapag miyembro ka ng hukbong dagat ng Philippine Navy o ng Sandatang Lakas, ang pangunahing trabaho po natin nakatuon sa karagatan. So, kaya po yung ilang mga nagtataka kung bakit may mga nakikita na silang mga Navy, Marines sa lansangan. Pakipaliwanag nga po sir kung bakit po sir at ito po ba additional tasking lang dahil meron po tayong pandemic o talagang bahagi rin po ng tungkulin ng ating Philippine Navy na hindi lang po pang dagat kundi pang lupa, pang kapatagan din po. Yan ay mandato ng Joint Task Force NCR dito sa National Capital Region. So, lahat ng 3 branch of service ng Armed Forces of the Philippines ay nandito. Lahat nagsiserve kay Joint Task Force. So, iisa ang mission lang namin, mission accomplishment ang purpose talaga namin. Kahit na nandun kami sa dagat, yun naman yung pang-national deployment kami. But we are here to support the mission accomplishment of the Joint Task Force NCR. So, kaya mapapansin nyo, bakit may Navy o Marines dito sa Manila because of we support for the mission accomplishment of Joint Task Force NCR. Yeah. Ang biro nga po sir ng ating mga kababayan akala nag-iba na daw yung uniforme ng mga kapulisan natin. Ng mga bago-bago po natin na nakakasama yung mga Navy na Partner, baka may gusto kang sundot, nakatanong nga kay sir bago pa ako magtanong iba. Masyado kang tahimik dyan. Partner. Meron. Sige, go ahead partner. Sige. Oo, sabi ko nga kanina kay Commander Bermeo, no? We are very fortunate that we were able na maging
panauhin sila dahil meron tayong mga kabataan ngayon na naghahangad din na makapasok sa Philippine Navy and paano yon. Pero bago ko tanungin yan, sabi mo nga magtanong muna ako bago ka magtanong, mukhang napakarami mong itatanong partner. Hindi naman, Nais ko partner. tanungin Nabanggit mo na lang eh. oo, nais kong alamin kay sir, no? Yung ano-ano po ba yung Hadro, SASO, CMO type of operations dito sa National Capital Region through JTF NCR. Susunod ko rin, Nag-research ka pa, partner. ano po ang mga programa ng Fleet Marine Ready Force? O, di ba, partner? Nag-research ka, partner Siyempre, meron pa isa. Para isang tanungan na lang, partner, bago ka sumagot. Ano-ano din po ba ang mga programa ng Naval Task Force 83? Ang mga nasuportahan, sinusuportahan at susuportahan ng Naval Task Force 83 through JTF NCR dito sa Marikina. O, di ba, partner? Go ahead, sir. Yes. Madam Flory, maraming salamat po sa mga katanungan. So, uunahin ko po is yung tanong, yung pinakahuling na lang po para Go ahead, sir. focus muna ho tayo sa Marikina. Since pandemic po, nung March 2020, we came here to assist the local government unit para tulungan ang hindi lang po ang local government unit, pati po yung police natin sa seguridad nila. So kami po ay matagal ng kaagapay ng Philippine National Police, particularly ang Marikina. So matagal na po namin silang sinusuportahan at ito po ay mandato ng Armed Forces of the Philippines, particularly sa JTF NCR. Tapos po yung mga questions nyo pagdating sa HADR is tawag po doon is Humanitarian Assistance Disaster Relief Operation. So kinakategorize po namin yan para malaman po kung ito po yung mga risk. Like for example, flood, typhoon, volcanic eruptions, or yun po yung mga meron po tayong naka-standby na mga responder. In coordination po sa inyo sa Marikina, lalo kay director natin dyan, si Sir Dave David. Sa Marikina City, CDRRMO. So, meron na rin tayong mga coordinations dyan at meron na rin tayong mga previous na tabletop exercise yung para malaman natin and yung upcoming mga training na mga like basic life support na kailangan ng matulungan yung LGU ng Marikina. Sa PNP naman is we always support lalo na dito sa COMELEC na ongoing natin ngayon and together with the COMELEC officials and the PNP. So kailangan namin silang tulungan dito na masuportahan para ma-implement natin yung halalan using the safe, secure, accurate, free and fair elections. Then sa Civil Military Operation or CMO, ito po yung mga suporta namin sa local government unit at sa mga representative ng DNR na like for example, tree planting at saka nag-river clean up na hindi lang po kami may dala laging armas. Kaagapay po kami ng local government unit at mamamayan para tumulong sa kanila. Then sa Naval sa Fleet Marine Ready Force naman po, kaya po malaki ang sakop nitong Fleet Marine Ready Force. National deployment po ito. Kaya ho, mapapansin nyo, minsan paiba-iba kaming uniforme, may gray, may green. Recently po, kung bakit ito tinawag na national deployment, because last December, nung sa Typhoon Odette, ay meron tayong isang batalyon na ipinadala na Marines sa area ng Visayas and Mindanao. Doon po tayo nag-focus ng suporta sa mga nahihirapan po doon sa Typhoon Odette. So, ito na po yung concentration ng Fleet Marine Ready Force. At hindi lang po ito po yung recently, nung isang araw, yung Taal Volcano. Naka-ready rin po kami doon. Hindi lang po NCR ang Fleet Marine Ready Force. It's a national approach po ang trabaho ng Fleet Marine Ready Force. So, kaya po yung malawak ang
ang operations pagdating sa Fleet Marine Ready Force. Ang JTF NCR po, particularly on dito sa NCR, wherein lately lang po yung nationwide simultaneous earthquake drill dun sa West Quadrant, yung Manila, San Juan, and Mandaluyong ang area of operations namin pagdating sa search, rescue, and retrieval. So, ang regional commander po namin, si JTF, we assist him on their mission, accomplishment pagdating dito sa accomplishment on earthquake, lalo na yung the big one. Yun po yung preparations natin kung bakit tayo nagkakaroon ng quarterly NSED or nationwide earthquake drill para ma-incorporate na po natin lahat ng nasasakupan natin ng mga rescue responder, local government unit, MMDA, PNP, lahat po yan ay nag-uusap kami, lalo na sa mga upcoming tabletop exercise. Ito po ay pinaka-importanting programa o activity para magkaroon ng synchronized event once na dumating itong sakuna. Sana Okay, partner. Salamat, Partner, alam mo, napaka-well-rounded ni Sir. No? Sa dami ng tinanong mo kanina, natandaan niya lahat. Isa-isa yung mga tinanong mo at isa-isang sinagot ni Sir. Na? Kaya sobrang bilib ako, Sir. Ang ng memory ni Sir, napaka-sharp. Task force task force. Walang nakaligtas sa tanong mo eh. Talagang nabigyan lahat ni Sir ng sagot. Oo nga. Kaya ikaw, sige, go ahead. Baka meron ka pang nais alamin kay Sir. Hindi, partner. Gusto Actually, hindi na nga natin natanong kay Sir kanina. And I suppose talagang handang-handa si Sir dito, no? Yung mission and vision statement ng Philippine Navy. Pero bago yan, alam ko marami ka rin gustong itanong. Go ahead. Hindi naman, partner, madami. Talagang gusto lang natin talagang magpasalamat kila Sir, no? Sa isang banda kasi ang talagang yung purpose nila, Sir, kumbaga yung mga lead agencies sa mga lugar natin na nangangailangan talaga ng support at tulong. Nandyan yung Philippine Navy, Philippine Marines o yung sa datahang lakas natin para magbigay ng assistance dahil alam natin na hindi sapat yung pwersa ng ating mga kapulisan at ng ibang government agencies para sa mga problema na kinakaharap ng bawat isa, no, sa mga lugar na nasakupan natin. At saka partner, pwede ba akong sumingit kahit kapiraso lang? Tatanungin ko lang kay Sir, isama natin sa tanong mo, no? Medyo nami-miss ko yung uniform ng Philippine Navy na blue, light blue. Ginagamit ko. Yung ma'am, yung light blue is yung sa parang dress blue yan, ma'am. Ginagamit yun, ma'am, pag formal occasions at saka usually we engage for international activity. Partner, akala ko lalabas na naman yung sinauna ko eh. Go ahead. Hindi kasi, partner, baka naman may naaalala ka lang na nagsusuot dati ng ganun, kaya naitanong mo kasi. Talagang kanina mo ako nililink, Yes, marami kasing uniform ang Philippine Navy. Navy, Sir, na. Okay. Marami. May pamangkin akong Navy. Ang gusto ko yung uniform ng Navy na yung parang yung puti, partner Yung para talagang Sir yung blue. Dress white. Dress white. Sir, matanong lang po namin, meron pa po ba tayo mga incoming plans and programs na nakaline na po dyan sa inyong opisina? Pagdating po ba, Sir, na pagkatapos po ba ng pandemic or ng election period mawawala na po ba yung ating deployment dito, Sir, sa Marikina, or magkakaroon po ng continuous na deployed personnel po kayo dito sa atin sa Marikina? Julius, bali pagtapos nitong COMELEC, di ba, sa June 8, after which naka-prepared naman kami ng HADR because rainy season na to. So we expect mga typhoons. So yun yung preparations namin ng 3rd and 4th. Lalo na dyan sa Marikina, sa area ng Marikina. Dito po sa atin. Kasi ito, recently actually, after the Ulysses last November 2020, nag-start, may joint memo between the DENR, DND, and the DPWH on yung dredging activity. Kung mapapansin nyo, yung Pasig Marikina River are ongoing dredging. So, for the 51st Army Engineering, the Construction Naval Brigade ng Navy, and the 355 Engineering Wing, they contributed mga heavy equipment
Tapos kami, sinecure namin yung mga heavy equipment. Yun yung trabaho namin when it comes to pagdating sa third and fourth quarter. So HADR kami ngayon. Or So, we call it HADR operations. Talagang matagal sir tayo magkakasama talaga sir dito sa Marikina. At lagi tayo magkikita-kita. Para sa ating mga kababayan sir, no? Sir, gaya po ng question kanina ni Tita Flori, no? Alam natin sir, dahil sa program natin na to at saka sa mga tagapakinig natin, alam natin sir na maraming kababayan natin ang gusto magtanong, no? Kung ano, paano at saan sila, ano yung gagawin nilang proseso sir, no, para mapabilang sir diyan sa Philippine Navy, no? Okay. Pwede niyo ba sir mabigyan ng konting insight sir yung ating mga kababayan sir na nagnanais na maging bahagi sir ng sandatang lakas ng Pilipinas sir? Okay. Marami talaga ang options para makapasok sa military. Hindi lang sa PNP, no? Navy sir. Sa AFP kasi almost the same yung requirements naman. Pagdating sa enlisted personnel, at least 72 units. Then pagdating naman sa for officer, college graduate, baccalaureate degree. So yun yung mga basic na requirements. But I can give you yung mga link. Pwede ko ba sabihin? Tapos pwede po sir. Na lang. So yes, they can, for officers, pwede silang i-click nila yung link ng nocc.navy@gmail.com. Then sir, we have another is sbc.navy@gmail.com. Yeah. SBC yung Sierra Bravo Charlie. Yes, SBC.navy. And yung so dyan po sir sila mag-i-inquire sir, no? Meron pa yung pangatlo na lang is navy.recruitment2020@gmail.com. So those are link na pwedeng maging opening nila para makapag-apply for the military, particularly sa Navy and Marines. Yes sir. So, may pasundot lang sir na konting kato. Pwede daw ba sir pabulong? Mahirap daw ba sir talaga trading pagka sa AFP? Actually, hindi naman. Marami sir natatakot sir dahil baka sa trading sir ng mga Navy, Marines, kasi sa mga napapanood nila. Actually, hindi naman kayang-kaya naman ng lahat. Kahit na sino naman kayang-kaya. Ang nagiging strict lang kami talaga pagdating sa recruitment requirements. So kailangan pumasa lang sila doon sa sa requirements. Kasi lahat ng pumapasa naman doon, nakakatapos sir na trading. Nakakatapos. Kayang-kaya. Kasi sir, yung mga kababaihan natin sir, kayang-kaya ng mga kababaihan natin. Oo. At hindi lang 'yon, lumalakas pa sila. Yun. Gumaganda yung katawan at saka bumabata. Yan. Yun, Tita Flori, nakita mo hindi lang pala sa PNP nakakabata pati sa Navy at Marines, Tita Flori. Sir, baka may gusto pa po kayong mga sabihin at ipaalam sa ating mga tagapakinig na maaaring hindi ko pa po naitanong sa inyo. Okay. Go ahead po, sir. Hindi. Bago natin hingan si Sir ng yung kanyang parting, sa maigsing nais lang natin alamin yung kanilang patuloy na ibinibigay na humanitarian assistance, no? Most particularly in National Capital Region. Ito daw po ba ay meron kasing paabot na tanong, ito po ba ay sa iba't ibang bahagi din ng ating bansa, meron ding humanitarian assistance na ginagawat ang Philippine Navy? Yes, ma'am. May mga corresponding naval forces, naval operating forces po kami na nagpo-provide po ng assistance, humanitarian assistance, disaster relief operations, or civil military operations. So meron po kami mga naval operating forces bawat region. Sila po yung mga pwedeng tumulong at handang magserbisyo po kung ano po yung mga requirements. Dito po kami is NCR lang. Okay, partner. Kulang sa atin ang isang oras, no? With the Commander Nakita ko yung oras, partner. Naghahabol na naman. Hihinga natin si Sir ng maigsing parting message, no? Para sa ating mga kababayan.
And thank you very much, sir. Please go ahead. Yes, ma'am, Julius, maraming salamat. Sa inyong Armed Forces of the Philippines ay nandito po handang tumulong at sumuporta sa inyo sa panahon ng kapayapaan, crisis at sakuna. Sa ngalan po ng aming buting Chief of Staff, General Centino, Philippine Army, ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Adelius Bordado. Kasama po ang aming commander ng JTF, si Brigadier General Teofilo, commander ng Fleet Marine Ready Force, si Brigadier General Amadar, at ang aking commander na si Colonel Narcisse, Philippine Navy Marines, GSC. Ang inyo pong Armed Forces at ang kasundaluhan ay katuwang po namin ang Philippine National Police, lalo na sa Marikina, PNP at ang local government. Pasalamat na rin po kay Mayor Teodoro. Ay nandito po ang kasundaluhan at kapulisan na sumusuporta sa mga programa na para sa masagana, paglago at pag-asenso ng ating bayan. Muli po, ako po si Commander Noel Bermeo ay nagpapasalamat po muling sa inyong lahat sa mga nakikinig at nanonood ng Facebook live streaming dito sa Pinas at sa labas ng bansa. Sa mga bubuo ng Lingkod ng Bayan sa pangunguna po ni Miss Flory Gabitan, ang Radio Anchor at si Julius, Police Lieutenant Julius Christie, at ang magiting nating Chief of Police, si Police Colonel Bernliner Capili, sir, at ang kanyang mga kasamahan. Mabuhay po ang mamamayang Pilipino para sa kaunlad ng ating So once again, partner, tumama na po, tayo sir. na saktong-sakto. Congratulations daw from the COP of Marikina City Police Station. Congratulations sa tanggapan ng Philippine Navy. Sa Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Tunay po kayong lingkod ng bayan, sir. Saludo po kami sa inyo. Okay. Mabuhay. Salamat po, Ma'am Flory. So, Thank you very much, Julius. sir. God bless you. God bless, sir. So partner, isang paalam na lang, wala nang bate. Oh, naman partner, never ako bumabati, nagpapaalam lang. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng aming mga tagapakinig at sumama sa amin sa loob ng isang oras. Muli po tayo magkita-kita sa susunod na Martes. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Pagpalain po tayo ng ating dakilang lumika. Maraming salamat sa aking pilot, Police Corporal Mark Jonathan Nakladog, gayon din kay Police Corporal Robin Barrameda. Kay COP, thank you very much. Police Colonel Ben Liner Capili, and congratulations again. Kay Akopa, take care, Akopa. So once again, muli po tayo magkarinigan sa darating na Martes. Thank you very much sa ating technical side. Thank you very much sa kagawaran ng Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines. Muli po, ito ang inyong abang lingkod. Flory Gabitan, magkarinigan tayong muli. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San... Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan.